Matapos ang sunod-sunod na airstrike, matinding ground battle sa Gaza naman ang pinangangambahan dahil sa nakatakdang pagpapalawig ng target military operation ng Israel. At live mula sa Cairo, Egypt, nakatutok si Rafi Tima. Rafi? Pia, mag-alas 12 ng tanghali ngayon dito sa Cairo kung saan pa rin tayo nakaantabay sa pagdating dito ng ating mga kababayang naiipit sa Gaza. At sa ika-22 araw nga mula nang umatake ang grupong Hamas sa Israel, lalo pang tumindi yung pambobomba ng Israeli Defense Force o IDF sa Gaza Strip. Posibleng paghahanda na raw ito para sa full-scale ground invasion ng Israel. Sa ngayon ay targeted na operasyon pa nga lang ang ginagawa ng IDF Special Forces sa Gaza. Ito ngayon ang inaalala ng ating mga kababayang patuloy na naiipit sa gulo. Kung makakaalis ba sila o hindi bago tuloy ang pumasok ang puwersa ng Israel sa Gaza Strip. Is it here? No, far. Pinalalakas na lang daw ng Pinay sa Gaza na si Diana at kanyang asawa ang loob ng isa't isa habang nagtatago sa mga bombang patuloy na pinakakawala ng Israel sa Gaza. Kabilang sila Diana sa mga naghihintay lumikas. Wala na anilang ligtas na lugar mula sa mga airstrike na dati ay may paabiso pa mula sa Israeli Defense Force o IDF kung saan sila ipatatama. Nagugulat na lang daw ang mga sibilyan na may sumasabog sa kanilang paligid. Sa isa pang video na ipinadala ni Diana, makikita kung gaano karami ang nagsisiksikan sa mga eskwelahang ginawa ng evacuation center ng mga residenteng takot na manatili sa kanilang mga bahay. Ayon mismo sa IDF, nakatakda na nilang palawakin ang unay targeted military operation sa loob ng Gaza. Bagay na ayon sa Hamas, pinaghahandaan na raw nila. Kaya mula sa walang tigil na airstrike, posibleng matinding barilan sa bawat kalye at sa bawat nakatayo pang gusali ang susunod na mangyayari sa Gaza. Ito ang ikinababahala maging ng Amerika na numero 1 taga-suporta ng Israel. Posible raw kasing dumami ang madadamay na sibilyan sa mangyayaring sagupaan. Sa gitna nito, nakapasok na ang team ng International Committee of the Red Cross o ICRC sa Gaza sa pamamagitan ng Rafah Crossing. Dala nila ang medical supplies at water purification equipment para sa mga taga-Gaza. May medical team din kinabibilangan ng mga trauma surgeon. Dahil sa patuloy na pambobomba sa Gaza, umapela naman si World Health Organization Director General Tedros Ghebreyesus sa mga makapangyarihang bansa na agad na itulak ang ceasefire. Imposible raw na maabot ng mga ambulansya ang mga nasaktan at ma-evacuate ang mga pasyente dahil sa pambobomba. Hanggang ngayon, hindi pa rin daw nila makontak ang kanilang mga tauhan sa Gaza para mag-abot ng tulong sa mga tao roon. Hindi na nga raw mapipigilan yung inaasahang ground operation ng Israeli Defense Forces kaya kung sa ngayon malala na yung sitwasyon sa Gaza, titindi pa raw yan sa mga susunod na araw at linggo dahil ang nais ng Israel pulbusin yung Hamas para hindi na raw nila maulit yung ginawa nilang pag-atake noong October 7. Ayon sa ating mga kababayang nakakausap ko mula sa Gaza, hindi nila ma-imagine kung paano palalala yung malalaman nilang sitwasyon ngayon. Oras na pumasok yung puwersa ng Israel sa Gaza kaya dalangin nila buksan na yung Rafah border crossing para sa mga dayuhang tulad nila at kanilang mga asawa. At yan pa rin ang latest mula dito sa Cairo sa Egypt. Tia? Maraming salamat, Rafi Tima. Pinagtibay ng United Nations ang isang resolusyong nananawagan sa Israel at grupong Hamas na magkaroon ng humanitarian truce at hayaang makapasok ang mga tulong sa Gaza. Naipasayan sa botong 120 pabor at 14 na tutol, kabilang ang United States at Israel na nagsabing tanging ang grupong Hamas lang ang makikinabang sa panukala. 45 naman ang nag-abstain, kabilang ang Pilipinas. Sa isang pahayag, nilinaw ng Department of Foreign Affairs sa maraming elemento ng resolusyong pinagtibay ng UN ang sinusuportahan ng Pilipinas. Pero wala raw sa resolusyon ang pagkondena sa pag-atake ng Hamas noong October 7 na nagresulta sa pagkamatay ng mga inosenteng sibilyan kabilang ilang Pinoy. Dead on arrival sa ospital ng isang motorista o ang isang motorista matapos sumalpok sa isang truck sa Makilala, Cotabato. Yuping-yupi ang kotse ng biktimang nasalpok ng truck habang binabaybayan National Highway sa Barangay Old, Bulatukan. Batay sa investigasyon, nawalan umano ng kontrol sa preno ang driver ng truck. Bago ang trahedya, 2 pang truck ang nasalpok. Hawak na ng pulisya ang driver ng truck na wala pang pahayag. Isang maswerteng Pinay
ang kasama sa mga napili para sa exclusive fan meet ng K-pop superstar at BTS member na si V. Sabay-sabay nating kilalanin ang lucky fan na ito sa pagtutok ni Marisol Abdurrahman. Kanya-kanyang bias naman talaga ang army of fans ng Korean supergroup na BTS. At para kay Noela Anfonbuena, ang kanyang bias walang iba kundi si V. Kamakailan lang ay naglabas si V ng kanyang unang solo album. Kaya naman na mag-anunsyo ang kanyang idolo ng isang eksklusibong fan meet sa Seoul, hindi ito pinalagpas ni Noela. At ang pinagpala ng husong si Noela, Parang hindi ako makapaniwala. Parang kumbaga exclusive lang. 'Di ba? 1-4 lang. Yung concert, 'di ba, usually mga 50,000 yan. talagang dream come true daw ito kay Noela. Bukod sa nakita niya ng up close and personal ang idol, nakipaglaro pa raw si V sa ilang fans, hindi lang daw ang mga kanta sa kanyang solo album ang inawit ni V. Sinayaw din niya ang ilang hit songs ng BTS, kabilang ang Run at Go Go. Okay. Kasamang kanyang special guest, ang kanyang bandmate na si Jimin, na kinantahan pa nila ng happy birthday. Sobrang super happy. Bias ko, sanalo ako. It's worth it. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abdurrahman. Nakatuto, 24 oras. Di nagsara mga turista ang City of Pines ngayong long weekend. Kumustahin natin ang sitwasyon doon sa pagtutok ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Jasmine. Ivan, sa mga oras nga na ito madilim na pero dagsa pa rin ang mga turista sa iba't ibang pagpasyalan sa lungsod ng Baguio. Marami ang sumusulit sa long weekend at umakyat sa Baguio City para makapagpalamig at makapag-relax. Ang mga parke ang pangunahing pinupuntahan ng mga turista roon. Nakailang beses na rin naman kaming nakaakyat dito. Siyempre, nagkayaya na naman kami magkakabatch. Para ma-relax naman kami kasi maganda rito. Enjoy na enjoy ang biyahe namin. Napakasaya namin. Ayon sa Baguio City Police Office, mahigit 50,000 turista ang inaasahang mamamasyal sa City of Pines ngayong long weekend. Punuan ng mga transient house at hotel. Nakaantabay rin ang Tourist Police at Baguio City Police Office sa pagbibigay seguridad sa mga turista. Paakyat ng Baguio, nagkakaroon ng pagbigat ng trapiko sa Marcos Highway sa dami ng umaakyat. Ayon sa BCPO, sarado pa ang Cannon Road at tanging Marcos Highway, Nagilian Road at Nangalisan Road ang bukas sa mga motorista. Si Mang Abe, maagang bumiyahe mula Taguig City, pero hindi raw niya inaasahan na marami na rin siyang makakasabayan sa biyahe. 1 AM. Kayo dumating Umalis kami ng nag-travel. Siguro kung kayo ka magta-travel, heavy traffic na yan. Nakikiusap po tayo sa mga kababayan natin dito sa Baguio na kung pwede pong lakarin yung pupuntahan ay mas mainam pong maglakad to give way po sa ating mga seniors, ating mga PWDs, ma'am. Inaasahan din daw na bibigat ang trapiko sa lungsod sa mga susunod na araw. Ivan, sa ngayon nga ay ramdam ng malamig na klima dito sa lungsod ng Baguio. Actually, sa monitoring ng Pag-asa, nag-average na sa 16 hanggang 18 degrees Celsius ang temperatura sa lungsod ng Pino. Ivana? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. 7 Pilipina ang kabilang sa mga nailigtas sa raid sa isang umunong Pogo Hub na pugad rin umano ng prostitusyon. Iimbestigahan ng DOJ kung paano ito nakalusot, gayong malapit lang ito sa City Hall at istasyon ng polis. Nakatutok si Salima Refran. Ang biktima rito, yung mga Filipina, against their will, nandito sila sa loob ng facility na ito. Yung mga pinagagawa sa kanila ay labag sa kanilang kalooban. 7 Pilipina ang kasama sa mga na-rescue sa Pogo na prostitution den at scam hub pala na sinalakay ng mga otoridad sa Pasay kagabi. 2 babaeng foreign nationals rin ang na-rescue sa massage parlor. May nakuha ring samot-saring sex toys at contraceptives sa patuloy na paghalughog sa gusali. Nagpapatuloy ang interviews at profiling sa mga nadatnang foreign national at Pilipino para malaman kung may mga biktima pa sa mga ito. Lalo't may mga lumutang ng biktima ng kidnapping at torture. Karamihan, teklat na yung mga injuries nila. And willing silang
mag-testify, magbigay ng affidavit as to kung ano yung sinapit nila and how they were treated. Halos 600 ang mga natukoy na nagtatrabaho sa 5 palapag na gusali. 9 na foreign nationals ang iniimbestigahan ngayon bilang mga leader ng operasyon. Bukod sa prostitution din, sangkot rin daw sa iba't ibang cyber scam ang mga ito. Ganun pa rin, love scam. Yung mga pakahagatin ka, tapos pag sumagot ka, mahihigupan ka ng pera. Crypto, tsaka crypto. Natuklasan sa gusali ang 9 na money vaults na bubuksan kapag nakakuha na ng karagdagang warrants. Sa ngayon, binubusisi ng mga otoridad ang lahat ng papeles ng Pogo at kung walang anomalya ang mga ito. Wala pang 1 kilometro kasi mula sa nireid na gusali ang mismong Pasay City Hall, Police Station at Barangay Hall. Kasi katabi natin ang City Hall Bakit ganito ang nangyayari? So we have to ask them these questions. This is a call to all our local government units to be wary of all activities that have to go with Pogo to make sure that all their inspections are properly done. Sinusubukan namin kunan ng pahayag ang Pasay City LGU kaugnay nito. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refra, nakatutok 24 oras. Nakakata-cute ang Halloween paandar ng ilang bata sa Iloilo at Naga City. Ang mga estudyante kasi sa Zaraga National High School naka-costume habang nag-e-exam. May medusa at anime character pa. Ibinida rin ng ilang bata sa Naga City ang kanilang Halloween outfit. May nag-ala Pennywise, Dracula, Fairy at marami pang iba. Naghandog din sila ng mga lumang laruang ibibigay sa ibang bata sa darating na Pasko. Break muna sa action scenes dahil nag-share ang pambansang Ginoo na si David Licao business tips at may ni-reveal siya sa upcoming project nila ni Barbie Fortesa. Narito ang aking chika. Kung seryoso raw si David Licao as an actor, equally serious din daw siya as a businessman. Pahinga muna raw siya sa astig look as carding nang dumalo sa isang business convention kamakailan. Naglalaan daw talaga siya ng time para ma-strategize ang kanyang mga negosyo. Tip ni pambansang Ginoo sa mga nag-iisip mag-start ng negosyo, pag-isipan itong mabuti and make the move right away. For me, if you already have a product or a service na you think would work, just do it. And then eventually naman, you'll find ways para maging successful yung negosyo mo. Work din daw on available capital. Maganda bang mangutang para riyan? If you have a loan, you're obligated to work on it kasi alam mo may babayaran ka. So ginawa ko yun, nag-loan ako just because gusto kong mas ma-inspire, masipagan pa so that alam ko na, may kailangan akong bayaran next month. Nami-miss daw ni David ang cast ng Maging Sino Ka Man ngayong nalalapit na ang pagtatapos ng serye. Pero mukhang the Barda ship will continue to sail. At may kaunting hint si David tungkol sa next project nila ni Barbie Fortesa. Super excited ako dito kasi mahilig ako sa mga tawag doon, yung mga historical. Oo, yun. Mahilig ako sa mga historical na teleserye na ako yung mag-play. Since yun ang historical siya, and baka foreigner ako, hindi ko sigurado. So kailangan kong aralin yung language na yun, like what I did for Maria Clara. And that's my chika this Saturday night. Ako po, si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Salamat, Nelson. Mga kapuso, update naman tayo sa game results ng NCAA Men's Basketball. Sa unang laro, wagi ang LPU Pirates laban sa EAC Generals sa score na 81-78. Sa second game, panalo ang Mapua Cardinals kontra sa Letran Knights, ang score 69-66. At sa pinakahuling tali, nanguna pa rin ang Mapua sa standing na 9 wins and 2 losses. Abangan bukas sa GTV ang harapan ng JIU Heavy Bombers at Arellano Chiefs sa umaga. Sa tanghali ang laban ng San Sebastian Golden Stags at San Beda Red Lions at sa hapon ang laban ng Perpetual Altas kontra Benilde Blazers. At mga kapuso, 58 araw na lang. Pasko na. Kalain mo yun. Wala pang 2 buwan, Pasko na. At yan po ang mga balita ngayong Sabado para sa mas malaking misyon, para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan.
Ako po si Pia Arcangel. At ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.